I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. Shout out sa inyo mga kababayan. Okay, may nag-message sa akin. Sabi ano daw ang masasabi ko tungkol dito sa pagtanggal kay Senate President Zubiri na biglaan, no? Na-shock pati siya, na heartbroken, sabi ni Senator Zubiri. So guys, ito lang masasabi ko. Very simple lang. Ayoko mag-explain ng pinakamahaba. Abutin tayo ng siyam-siyam. Sana kung sa live lang, ano. So, dahil dito mga bes, no, ito si Zubiri. Ito lang sa akin lang, since the start pa naman, hindi po siya 100% makamarkos ito, mga kababayan. Nakisama lang siya, siyempre, Pangulo ng Pilipinas, si PBBM. So, dahil dito mga bes, mayroon kasi ako nakita kung bakit isa sa mga dahilan din kung bakit siya tinanggal, no? Well, anyway, ano man ang dahilan, guys, na totoo, iyan na po ang desisyon nila, no? So, ang namumuno dito talaga si Senator Chis Escudero para lang talaga mapatalsik sa pwesto si Zubiri. So, anyway, dahil dito mga kababayan, sabi ni Zubiri dito mga bes, pakinggan nyo, Okay, ito. Senate must always remain independent. And due to my strict adherence of the Senate remaining independent, maybe that could be the cause of my demise. Sabi ko nga nung sa hearing ni Senator Bato de la Rosa, marami nagalit sa akin sa dalawang panig dahil nga ako po yung naging patas sa dalawang panig at siguro marami nagalit sa akin dahil dyan. Pero ginawa ko lang pong tungkulin ko bilang Senate President, which is to always keep the committee system strong and independent from any outside forces to dictate what should or should not be tackled in the committee system. So, I'm sorry if may mga ruffled feathers at may nagalit sa akin, pero ganun talaga ako. You may call me a Boy Scout, but I'm happy to oblige all the other members of the Senate that have passed before us. The likes of Joker Arroyo, Miriam Defensor Santiago, of course, those who also already retired, like Senator Frank Dillon, Senator Juan Ponce Enrile, kung saan talagang stickler for rules of the Senate, independence of the Senate, that the Senate remains the last bastion of democracy in our country. So I pray and hope that our dear Senate President Escudero, will uphold these ideals of the Senate that we've fought for many generations. I'd like to also congratulate Senate President Francis Escudero for his ascension to the Senate presidency. We will take a critical collaboration when it comes to measures that are needed by our country. So, as I said earlier, I had resigned as my post for Senate President. I am an independent member of the Senate now. Mas maganda po yan para mananatili po tayo independente at mananatili po tayong patas sa lahat ng grupo. I also like to thank my team that also resigned with me, Senator Nancy Binay, Senator Joel Villanueva, my majority floor leader, Senator J.V. Ejercito, Senator Lauren Legarda, and Senator Sani Angara. And napasalamat din ako kay Senator Bato de la Rosa dahil ang balita ko talagang hindi po siya pumirma at nanatili po siyang kasama ko sa pinakahuli. I'm only presuming that is the cause because maraming nagsabi sa akin, alam mo, tigil mo ng mga hearings, ganito, ganyan, para mahirap na magsalita. Ang sa akin lang is, I must have ruffled my feathers, I must have ruffled other people's feathers from my independent stance of the Senate. At hindi natigil yun hindi na natigil yun. Nung sa PI pa lang,
sa People's Initiative pa lang, nung hindi po tayo sumang-ayon sa People's Initiative, dyan po na nag-umpisa eh. Hindi tayo sumang-ayon sa kanilang timelines, charter change. Dyan ko din naramdaman na medyo may mga sama ng loob. At mahirap dahil ang akin naman ay gusto ko lang po manatili ang independensya ng ating institusyon ng Senado. So, I saw it coming, and as a matter of fact, I even said to my staff na parang by 2025, ayoko na maging Senate President sa totoo lang. Pero napaaga po ang pag-resign ko po bilang Senate President. So, narinig nyo guys yung kanyang sinabi. So, dahil dyan mga kababayan, si Senator Zubiri kasi, mayroon po akong nakita na isang post tungkol po dito sa secret deal. Dahil kung tutuusin, no, ay dapat talaga usisain yun sa Senado din. Pero dahil dyan guys, tinanggihan niya, no, ayaw niya. So, basahin natin po yan, mga kababayan. Tungkol po dito sa mga sinabi niya sa, ang dahilan is PI. Alam niyo, yung PI kasi, let me correct guys, hindi po yun ang amyendahan, yung People Initiative. Hindi po. Yan po ay gawa-gawa lang ng kalaban ni Pangulong Marcos Jr. So malinaw na malinaw, yung sinabi ni Pangulong Marcos Jr., only economic provision lang po. Wala na po. Wala ng iba, kundi ang economic provision lang. Yun lang ang gusto niyang amyendahan, hindi po ang People Initiative. Sabi nga nila, nagkaroon ng bayaran, tapos binintang nila kay Speaker of the House, hindi niya naman ginawa po yun, no? So yan ay gawa-gawa lang po ng kalaban, na maraming paraan para sirain lang talaga ang liderato ni Speaker of the House and of course si Pangulong Marcos Jr. So hindi po PI, no? Ang dahilan kasi guys, ito tingnan nyo ito. Siguro yan ang sinabi ni Senator Zubiri, yun na po ang dahilan. Sabi po dito guys, basahin ko Sabi po ng News 5 ito. Sabi po ng News 5 yan although narinig niyo kanyang video, sabi po dito, ipinilawag ni Senator Miguel Zubiri ang mga posibleng dahilan sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Anya, posibleng nag-ugat ang umano'y ang plano para palitan siya bilang Senate President dahil sa isinulong na charter change ng Marcos administration at sa investigasyon sa umano'y PDEA leaks kung saan idinawit ang pangalan ni President Mogong Marcos Jr. Totoo yan. Para kay Zubiri, gusto lang niyang panatalihin ang pagiging independent ng Senado. Nandoon na po tayo, guys, no? Nandoon na po tayo sa sinabi niya. Wala namang problema doon Gusto niya maging independent. Ang pinag-usapan kasi dito, maraming netizen ang pumupuna dito sa hearing tungkol dito sa PDEA link, 'di ba? So una-unang hearing pa lang, pangalawang hearing, pangatlong hearing, lahat ng mga resources nagsalita, 'di ba? Especially sa St. Luke's 2021 nagpa-drug test ang pangulo. Anong lumabas? Negative. Ibig sabihin, malinis ang kanyang pagkatao. And pangalawa, yung license to carry ng isang baril. Alam po natin, pag nag-renew ka niyan, may drug test yan. So, dahil dyan, mga kababayan, malinaw naman na siguro na ang Pangulo hindi talaga gumagamit sa mga ganyan. Yan po ay gawa-gawa ng mga kalaban. Kumbaga, gawain nila, binintang lang kay Pangulong Marcos Jr. para sirain ng sirain, para nang sa ganun makuha ang simpatya ng mamamayang Pilipino para pabagsakin si Pangulong Marcos Jr. Pero nagkamali sila kasi hindi po mangyayari yan. Dahil ang Pangulong Marcos Jr. wala siyang nilabag na batas, wala silang maibutas para sirain siya at para bababa sa pwesto. Malabo pa mangyari yun guys. Itaga nyo po sa bato, no? Hindi po mangyayari yan. Dahil ang Pangulo malinis. Alam na alam niya ang kanyang gagawin at alam niya ang kanyang gagawin para hindi masira ang kanyang pangalan. I don't think na gagawin niya yan. Alam niya since pa, no, bago siya nag-isip na tatakbo sa pagkapangulo ay malinis na ang kanyang pagkatao. Remember, dekada na po isiniraan po ang mga Marcoses pero hindi po sila na ipakulong sapagkat katotohanan ang kakampi po nila. Yan naman ang talagang totoo Dito sa PDEA links na ito mga kababayan, malinaw na malinaw dito. Malinis ang pagkatao ni Pangulong Marcos Jr. Yung mga resource, St. Luke's, PDEA, nilabas nila lahat. Wala silang guys na nakita na kahit pangalan ni Pangulong Marcos Jr. Malinaw ang kanilang mga
data na wala talaga. As in, wala. Sasabihin nila kasi suportado nila ang Pangulo. Hindi doon yun, guys eh. Hindi doon yun eh. Ang binabase dito, yung records, sabi ng PDEA, as in wala. Si Bato nga mismo nagsabi wala eh. Pero dahil dito kay Morales, nagbagong isip din ni Bato. Posibleng totoo at authentic daw yung PDEA leaks na yun. Biro nyo ganun ang sinasabi ni Bato. Nandyan si Attorney Ochoa. Sinabi wala. Yung mga paratang bintang nung binanggit ni Morales, wala. Di ibig sabihin, wala na naman yan. Sablay na naman si Morales. Ibig sabihin, gagawa-gawa niya yung mga istoryahay na yun. Nandiyan si Sintlux. Sinabi niya pa, negative. Wala as in. Pero anong ginawa ni Bato? Tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pag-imbestiga. Na malinaw naman sa lahat na walang sapat na ebidensya yung mga bintang nila sa Pangulong Marcos Jr. at kay Maricel Soriano. See guys, maraming nagre-react. Siguro, dahil yung ibang senador nag-react din. Supposed to be, hinto na. Kasi wala eh. Wala kang mapapala kasi nagsisinungaling talaga ito si Morales. Marami pong mga general na pinatawag, na pinagsalita, wala din. Kasi maraming kaso ito si Morales. Bakit pinaniwalaan ni Senator Bato? Naniniwala pala sila sa fake news eh. Yung sinasabi nila, Panzer, guys, madali lang magdoktor ng papel. Pwede naman siya kumuha doon sa old na mga record doon sa ano eh. Tapos itamper niya lang eh. Kumbaga patungan niya lang eh. Madali lang magdoktor eh. Tapos ilagay lang yung pangalan ni Pangulong Marcos Jr. Sus, Mario Josep, no? So dahil dito guys, sabi pa rin dito, para kay Zubiri gusto lang niyang pananatili ang pagiging independent ng Senado. Nandoon tayo eh. 'Di ba? So ibig sabihin, si Zubiri din pala ang may gusto na kailangan imbestigahin mabuti itong PDEA leaks. Ilang beses na wala naman nangyari. So alam nyo guys, sa totoo lang, ano yun eh, kawalan ng respeto sa Pangulo. Pinapahiya niya lang yung Pangulo sa madlang people. Isa lang yun eh, yung gusto nila, parang part ng distab yan eh. Para lang tuloy-tuloy ang pagpapahiya sa Pangulong Marcos Jr. Si Senator Zubiri, in my own guys opinion, not 100% suportado niya si Pangulong Marcos Jr. Bakit? Basahin ko yan mamaya. Inamin ni Zubiri na heartbroken siya sa ilang senador na nagpahayag ng suporta sa kanyang noong una pero nawala rin kinalaunan. Ganun talaga eh. Si Senate President Chis Escudero mismo guys ang namuno para patalsikin si Zubiri. Siguro hindi nila nagustuhan yung ganitong klaseng pamumuno niya. Katulad yung PDEA leaks. Tapos na. 'Di ba? Sa charter change naman guys, malayo. Yung PI hindi po 'yun ang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. kundi ang economic provision. Yan pa Na heartbroken siya, gayon pa man, sabi guys. Basahin natin. Ayan gayon man, nagpahayag ng suporta si Zubiri kay Escudero na pumalit sa kanya sa pwesto. See? At isa din dito guys, ayan. Inamin din ni Zubiri na heartbroken siya sa ilang mga senador nagpahayag ng suporta sa kanya noon. Ngayon wala na dahil nga diyan. Yun guys ang pinaka dahilan tungkol dito sa charter change at investigasyon sa PDEA leaks. Ang tagal kasi ng hearing. Di ba? Tapos ngayon na-interview si Ochoa. Tapos na, nagsalita na hindi totoo. Ngayon na naman si Kumar. Hihintayin na naman daw. Ay, nako. Pinagtagal nilang pinatagal. Alam nyo ba, yung pag-hearing dyan, hindi gumagastos ang gobyerno? Gumagastos, guys. Yun, guys, nakikita nyo? Isa sa mga dahilan kung bakit nasabi ko po yun. Si Zubiri, hindi po 100% ay suportado niya si Pangulong Marcos Jr. No? So, dahil dyan, guys, sabi dito, Zubiri rejects Senate inquiry on the 30th secret deal with China, House to proceed with probe. Diba? Ang gusto ni Pangulong Marcos Jr. magkaroon talaga ng investigasyon yan. So, dapat nga, investigahan yung secret deal dahil po yan hindi lang para kay Pangulong Marcos Jr. Buong mamamayang Pilipino dapat. Kasi para malaman natin ano bang nasa likuran yan. Pero dahil dito mga kababayan, isa din siguro sa mga dahilan kung bakit, no? I don't want to be
this be to a political circus or with hunt. Kasi kung kaaway mo ang China, sabihin sa grupo mo, pro-Marcos kayo. Kapag kumpihan mo ang China, pro-Duterte. Ito parang naging politika na. Sabi ni Senator Sibiri, guys. Oh, ayan, oh. Nakita nyo? Oh, see? Pag pro-China ka, sabihin pro-China. Yung parang nagiging politika na, no? 'Di ba? Hindi 'yun, guys, eh. Sovereignty ng Pilipinas, sovereign rights ng Pilipinas ang pinag-usapan dito. Kailangan malaman. Kaso dahil dito, guys, dito ko nasabi na ito si Zubiri talaga. Hindi 100% suportado niya si Pangulong Marcos Jr. Nako, ibang klase talaga. Bakit? Bakit nasabi ko to? Pro Duterte ito. Kasi mga kababayan, pagdating sa secret deal ni Duterte, ayaw niya. Pero pagdating sa PDEA leaks ni Pangulong Marcos Jr., gusto niya. Ano ibig sabihin nun? 'Di ba? Kahit sabihin mo malinaw na malinaw yung mga ebidensya na wala naman talaga, hindi sangkot hindi gumagamit si Pangulo ng mga bawal na gamot na yan, yung mga sinabing PDEA leaks na yan, negative eh. Oh, pero anong ginawa nila? Tuloy pa rin yung pag-imbestiga, yung hearing ni Senator Bato. Sinabi niya pa doon na si Senator Bato ay tawag dito, hindi daw pumirma. Pumirma yun eh. 'Di ba? Isa sa mga bumuto sa kanya kung bakit siya natanggal. Kumaga tinaredor siya ni Bato, si Zubiri. Tapos kumaga hinag niya pa yung misis, sabi ni Zubiri, hinag niya pa yung misis ko. Agay. Ayun naman, wala naman intention yung paghahag, guys. Parang, siyempre, siguro ito si Bato, di ba? Umiyak pa siya. Siguro nakonsensya. Pero si Speaker of the House, in exercise of our oversight of powers, we will direct the appropriate House Committee to conduct an inquiry in aid of legislation to determine the adverse impact of such agreement on our national interest, particularly our sovereignty and sovereign rights and territorial integrity, sabi ni Speaker of the House. Buti pa si Speaker, guys, yung mga congressman, suportado nila si Pangulong Marcos Jr. sa mga magagandang layunin nito. Tulad ng economic provision, suportado nila po yun. Dahil yun lang naman talaga. Hindi po ang political provision, hindi economic lang. Dapat ngayon pag-usapan din sa Senado, 'di ba? Ang economic, pero guys, mabagal na ang takbo ni kumbaga mabagal ang galaw ng Senado, mga kababayan. Ang sa House, guys, ang political ay ang economic provision na nasa pangalawang reading sila eh. Ang Senado wala pa eh. Dahil dito kay Zubiri. Hindi ko alam, mga kababayan. So, malinaw na malinaw dito, mga bes. Pagdating kay Duterte, ayaw niya. Pero pagdating kay Pangulong Marcos Jr. PDEA leaks, ayun. Mahabang hearing. So, isa siyan, guys, kung bakit nasabi ko, hindi siya 100% pure Marcos supporters, no? So, dahil dito, guys, ang mga tao na bumuto sa kanya, ito. O, diba? Nakita nyo? O, ilan? 15 senators who vote oust Zubiri. So, ibig sabihin, isa si Bato dyan. Parang pinagkanulo siya ni Bato. Nagpasalamat pa siya. Hindi niya pa alam. See? Ayan sila po, si dalawang magkapatid na Cayetano, si Bato, Escudero, Estrada, Agay, si Go, Lapid, Marcos, Rebella, Tolentino, Rutulfo, Rebella, Padilla, Pu, dalawang mag-inang Bilyar. See, mga kababayan? Mismo kalidarato niya yata. Nilaglag siya. 'Di ba? Ito ilan ba ang Duterte dito? Ayan si Go, Bato, Tolentino. Siyempre si Padilla, okay. Si Bilyar, yan, maka-Duterte yan eh. So dahil dito, mga bes, iyan po ang mga senator na talaga namang bumoto sa kanya para matanggal. 'Di ba, guys? Yan, basahin po natin. Sabi ng 1TV Philippines, it was an ouster that sparked concern for the independence of the Senate, as in key decision that the Philippine Constitution make this
These days, the vote happened behind closed doors, devoid of transparency. A list provided by the source in the Senate show that they include Senator Amy Marcos, the sister of President Imperial Marcos Jr. Ayan, Senator Bato. Investigation into the alleged drug links of the President was among the reasons Zubiri believed that was removed. Agay. Hindi lang po yan, mga kababayan, ano? Talagang maraming bagay siguro sa kanyang pamumuno. Kahit sino naman, guys, malinaw na malinaw ang investigasyon sa Pedialix. Wala naman talagang mapipiga. Wala silang maibubuta sa Pangulo kasi malinis ang kanyang pagkatao. Wow, no? So, dahil dito mga besa, mga kababayan, nakikita nyo ito. Tapos nagkaroon po ng interview si Senator Zubiri. Dahil nalaman niya, mga kababayan, nakapirma pala si Senator Bato. Ito yung sinabi niya. I've been sent strange things in my career, and this happened to be the strangest kung kahapon ako'y heartbroken, ngayon ako'y dumbfounded. Hindi ko magets na mag-grasp yung pangyayaring yun. Niyakap mo pa asawa ko. Wow, parang bakit mo pa niyakap ang asawa ko? Nakita nyo yun, mga kababayan, yung 'di ba, nag-announce si Senator Zubiri dahil nga sa kanyang last paalam nung isang araw kasi nga napatalsik siya bilang Senate President. Nasaktan si Bato nga, umiyak. Ayan guys, Ayan, umiyak siya that time. Yun pala, siguro nakonsensya dahil nagpirma. Ang alam ni Zubiri kasi na hindi nakapirma si Bato. Pero nung nalaman niya, after an hours na pumirma pala si Bato, edi kayo naloka. Last 2 minutes ang pirma niya siguro, no? So, dahil dito guys, sabi niya, I've been praying every night at kahapon bago ako umalis sa bahay. Kasama ko asawa ko, mga anak ko, apo, nagpray kami bago ako bumiyahe rito, papunta sa Senado. Sana i-guide ako ni Lord sa lahat ng mga desisyon na gagawin ko. No regret on my part. I told the Lord, come Holy Spirit, please guide me. I hope I was guided. Well, sabi niya pa dito guys, my commander, I'm sorry. I failed to win the war for you, kaya ako napaiyak, hindi naman dahil sa sama ng loob. Nahiya ako sa kanya dahil hindi ko naipanalo ang giyera para sa kanya. Si guys, dito sa sinabi ni Bato, malinaw na dito mga kababayan. Wala siyang guys, no? Specific name kung ano ang ibig niya sabihin. Hindi niya naipanalo yung giyera. So, sa akin, in my own opinion, sa nakikita ko, yan po yung Pedialix. Hindi niya po naipanalo sapagkat sa lahat ng resources, katulad ng sinasabi ko, ay pawang nagsasabi ng katotohanan. Means, negative ang Pangulo. Sabi ko nga, wala silang maibutas sapagkat malinis ang pagkatao ni Pangulong Marcos Jr. Now, kung ipipilit nyo na siya ay involved sa mga gumagamit ng droga, nagsasayang lang po kayo ng oras sapagkat wala, as in wala. Do you think ang Pangulo, kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas, nagagawin niya yun? I don't think so. Sa mga kilos niya, sa itsura niya guys, very healthy. Hindi katulad ng isa, pabago-bagong inisip. Kasi Pangulong Marcos Jr., straight to the point, no? Sa kanyang mga speech, alam niya kung anong sinasabi niya. Hindi niya gagawin yun dahil alam niya. Dahil pag ginawa niya yun, malalagay siya sa alanganin. Siyempre guys, di ba? Pag nangyari yan at gagawin niya yung hindi maganda bilang Pangulo ng Pilipinas, siyempre magre-react ang lahat, may impeach siya. Pero dahil very aware siya, no? Aware siya sa mga bagay na ikakasira ng kanyang pangalan, hindi niya gagawin yun guys. Kaya nagkakamali kayo sa mga patutsada at pagbibintang yun sa Pangulo. Pero dahil siguro magaling talaga sa mamuno, kaya naiinggit kayo, kaya gumagawa ka ng paraan, kung ano-ano mang klaseng strategiya na gagawin niyo para sirain siya. Well guys, matagal nang gising ang Pilipino, hindi mga bobo, no? Alam nila ang tama't mali. So dahil sinabi ni Bato, nagkaroon po ako ng idea. So ibig sabihin, part lang talaga si Senator Zubiri sa pagpapalawig sa investigasyon dyan po sa Pedialix, which is negative naman talaga. Walang sapat na ebidensya. Hindi niya naipanalo ang laban, kaya siguro ganyan ang kanyang paghingi ng sorry.
Talagang hindi basta-basta, no? Isasangkot nyo ang Pangulo ng Pilipinas. My goodness, very disrespect sa pagkataon niya. Biro nyo. Walang katuturan yung mga hearing. Malinaw na malinaw sa madlang people na walang sapat na ebidensya, kundi gawa-gawa lang ni Morales. Tapos isinangkot nyo pa ang First Lady. What the heck? 'Di ba? So yun guys, ano ang kapalagayan nyo sa sinabi ni Senator Bato? Yan po ang aking kaisipan lamang. 'Di ba? Nakikita ko dito, nag-sorry siya dahil nag-field siya. Hindi niya naipanalo yung kanyang Senate hearing. Wala, talong-talo kayo. Oh, 'di ba? Ganun talaga eh. Ayan oh, sabi niya pa dito, mga kababayan. Sabi ng Impact Leadership. Oh, Senator Mig Zubiri said he was dumbfounded by Senator Bato de la Rosa last-minute switch on allegiance during a leadership coup, which resulted in Zubiri losing the Senate presidency. Oh, so ibig sabihin, parang ang linaw dito, isinisi kay de la Rosa ang pagkatanggal ni Zubiri sa pagka-Senate president. Oh, di ba? De la Rosa confirmed that he was one of the 15 senators. Oh, see? Who vote to elect Chis Escudero as the new Senate President. De la Rosa said he thought divine guidance before switching sides from Zubiri to Escudero camp. Actually, si Senator Senate President Escudero ang pangulo nito para maalis, no? Siguro hindi nila nagustuhan yung pamumuno ni Senator Zubiri, kaya yun, nagkaisa silang lahat, mga kababayan. At kinausap si Senator Bato, ayan, nahulog ang loob hanggang pumayag. So kaya nagsorry sa kay Senator Zubiri. At ang masaklap pa, nakita niya na nayakap niya yung misis niya. Well, I think guys, no, to be fair naman, hindi naman siguro sinadya ni Senator Bato dahil siguro na-hurt siya or nakonsensya siya, kaya medyo napaano din siya sa misis ni Senator Zubiri. Pero it doesn't mean na intention niya yun na para yakam. No, that's medyo malayo na yun guys. Alam po naman natin ito si Senator Bato, very professional ang way ng kanyang pag-hug, no? At walang walang ibig sabihin. Yun lang po ang aking nakikita dito. So dahil dito mga kababayan, so nasabi ko kanina, si Senator Zubiri is not 100% suportado niya ang Pangulo. Nakikita ko dito talagang makadeterte ito sapagkat doon sa secret deal ayaw niyang pag-usapan. Pero yung PDLX gustong-gusto niyang pag-usapan, pinahaba pa ang Senate hearing. O, di ba guys? Yun po lang aking masasabi dito mga kababayan sa mga nag-message sa akin. Yun lang po, no? So, maraming salamat sa inyo, sa inyong watching. Kayo guys, anong kapalagayan nyo? Hindi kayo mapalagay? Yan po, paiyak-iyak si Senator Bato. Agay. Nasaktan siya at siguro, guilty, parang ganun, ano? So, yun mga best. See you again on my next upload video. Bye, bye, bye. And babos. God bless Philippines.